Hi, I'm Verna. And I'm Tracy. And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang. Kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayong mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Huwag natin hayaan na tayo ma-distract. I-mention natin yung ating mga disciples, leaders natin, especially yung ating mga invites. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya ni-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams sa pamamagitan ng isang awitin. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan may hindi ka nagbabago, tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakilanman.
Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay mapupuri. Jesus, dakila ka. Kami yung likha'y lumuluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabing, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay mapupuri. Jesus, dakila ka. Kami yung likha'y lumuluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabing, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama.
praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So reminder po sa bawat isa sa atin na habang nanonood po tayo rin po ay consistent na mag-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us all be excited and let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, she is one of the primary 12 of CJS Las Piñas, a leader of leaders, cell group coordinator, one of the teachers of School of Leaders 3. Let's welcome Karina Bergante. Good evening! Good evening mga ka-bonfire. So, syempre bago ang lahat, pwede bang tingnan natin kung tayo ay may mga katabi? Ayan, sige. Ngitian nyo nga yung katabi nyo. Ayan, nagngingitian na sila. So, dahil nasa live tayo ngayon, sino ngingitian nyo? Ayan, yung camera nyo na lang. Ayan. So, bago ang lahat, welcome po natin ang lahat ng ating mga bonfire, no? Mga ka-bonfire natin, ang mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po ng ating mga attendee, disciple, mga leaders, mga primary, no? So welcome po sa mga pastors na nandito po na nanunood. At syempre po, welcome din po natin ang lahat ng mga nasa iba't ibang bansa. So bago po ang lahat, tayo po ay manalangin, no? Let us pray. Praise you, Father God. Lord, maraming salamat po muli sa gabi na binigay nyo sa amin sa pagkakataon na muling makapagpahayag ng iyong salita. Holy Spirit, samahan mo ako na ang lahat po ng nais nyong ipahatid at marinig namin ay manggaling sa inyo. Guide me, Holy Spirit, at dalangin ko po ikaw ang maitaas, Panginoon. Dalangin ko rin po na ang aking mga sasabihin magkaroon ito ng malaking impact ng awareness, ng paggising sa aming lahat. At anuman po ang matutunan namin ngayong gabing ito ay maisagawa rin po namin sa araw-araw na aming pamumuhay. Bless us, O Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. No? So, nagpapasalamat po muna ako kay Pastor Rami, kay Pastora Adel, dahil muli, isang pribilehiyo po na makapagpahayag ng salita ng Diyos. So, ganun din sa ating bonfire admin. Okay, so handa na po ba kayo? Pwede ba nating sabihin dyan sa comment section na handa na ako? Ayan. Okay, so ang pinaka-topic natin ngayon, masasabi natin na sa school, sa churches, o sa trabaho, pag meron tayong ginagawa na maayos at natutuwa sa atin yung mga boss natin, yung mga teacher natin, talagang may natatanggap tayo nito, 'di ba? May mga reward. Pwede mo bang sabihin diyan, ano ba yung mga reward na natanggap natin personally? Pero bago ang lahat, basahin natin yung pinaka-topic natin ngayon na matatagpuan sa Mark chapter 10, 27 to 31. Ayan. So sabi po dito sa Mark chapter 10, 27 to 31, sabi nga dyan, tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. 28, at nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. 29, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita ay tatanggap ng buhay na ito ng 100 ulit pa ang mga iyon.
mga anak at mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. 31. Ngunit maraming nauuna na mahuhuli at maraming mahuhuli na mauuna. Ayan. So, praise God. So, lahat ng message na ito po ay may kaugnayan sa panahon natin ngayon. So, kung babalikan natin yung pinaka-umpisa, no? Kung babasahin natin yung topic na ito, di ba, kung nagdi-devotion tayo at kung nadadaanan natin yung lalaking mayaman, gusto niya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto niya rin maligtas, di ba? Pero lahat ginawa niya na, di ba? Sino po ba dito ang nais ng kaligtasan? Siguro may mga walk-in tayo dyan, di ba? So gusto natin na makamit yung kaligtasan, pero paano nga ba yan, di ba? Pero, syempre, hindi niya, sinabi niya na lahat daw ginawa niya na, di ba? Pero, ano yung hindi niya magawa? Hindi niya maiwan yung kayamanan na meron siya. Sige nga, tanungin mo nga yung katabi mo ngayon. Kung may katabi ka, pero kung wala kang katabi, mag-comment ka na lang. Ayan. Tanungin mo yung katabi mo, ano bang kayamanan o ano bang bagay ang di mo kayang iwan? Sige nga po, harapin mo nga kung may katabi ka dyan. O ayan, dito may mga katabi kayo. Pwede niyong tanungin, di ba? Pero syempre, pwede kayong mag-comment dyan. Ano ang bagay na hindi mo kayang iwan? Kasi yung lalaking yon, meron siyang hindi kayang iwanan. At yun ay ang maleta. Hindi. Yun ay ano? Yun ay ang kanyang kayamanan. So sa panahon ngayon, maraming hindi kayang iwanan ang kayamanan. Ano pa? Yung kanilang kasikatan. Ano pa? Maraming hindi nila kayang iwanan yung relationship. Tama po ba? 'Di ba? Pero alam nyo ba, sabi nga, ang pinaka-topic natin ngayong gabi, the reward of intentional discipleship. Okay, ano po yun? Talagang intense, di ba? The reward of intentional discipleship. So pag sinabi nating intentional, sinasadya, di ba? Pag sinabi nating reward, gantimpala. So ibig sabihin, intentional discipleship is very important. Kasi pwede natin i-claim na may discipleship kami sa church. Nagpapadisciple ako. Pero hindi siya intentional. Kaya walang paglago. Kaya walang breakthrough, no? So, sabi nga dito, sa number 1 natin, okay. Sabi dito sa number 1, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. So kung babalikan natin yung 27 to 28, dahil dyan pinakita ang mga mayaman, mahirap daw pumasok sa kaharian ng Diyos, di ba? Napaka-imposible daw. Pero alam nyo ba, pag niloob ng Lord at tinanggap mo talaga si Jesus Christ as your Lord and Savior, magkakaroon tayo ng kaligtasan, di ba? Andun yung repentance. Pero, syempre, sabi nga doon, tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. 'Di ba? At sabi nga doon sa 28, at nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. So ibig sabihin, mahalaga na kaya nating iwanan yung mga bagay na masasabi nating nagpapasaya sa atin pagdating sa paglilingkod sa Lord. Anong ibig sabihin nun? Sabi nga dito, lahat imposible sa tao, sa Diyos ay posible. So ang salvation is impossible by human effort. Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, no? Kapag human effort lang pala, imposible, 'di ba? Pero sabi nga, but anything is possible with God. So mahirap makapasok sa langit yung mga mayayaman. Lalo na kung ang ginudiyos nila ay ang kayamanan. 'Di ba?
So, sabi nga dito, yung effort natin, wala yan. Yung good deeds natin, wala yan, 'di ba? Pero yung relationship, yung repentance na meron tayo, at isinuko natin yung buhay natin, inaccept natin si Jesus Christ as Lord and Savior, may kaligtasan tayo. Amen? So, salamat sa intentional discipleship. Bakit? Dahil dito sa intentional discipleship, lahat tayo naligtas. Bukod doon, hindi ka na sakim. Hindi mo sinasarili kung anong kaalaman na meron ka. Ano sabi doon, 'di ba? Ngayon na nakot ka ng vision, nagwi-win ka na rin ng soul. No? Yung naranasan mo noon, nakaligtasan, ngayon hindi ka na nahihiya. Sino dito yung masasabi mo na dati mahiyain ka? Pwede bang tingnan mo kung may katabi ka? At kung wala, mag-comment ka na lang. Ayan. Pwede mo bang sabihin, number 1 ako na mahiyain. Pero, wala palang imposible sa Diyos na ikaw ay gagamitin niya, kapatid. 'Di ba? So, ibig sabihin, gaano man tayo katimid, no, mahiyain, or gaano man tayo ka-selfish, pero pag tayo niyakap natin yung intentional discipleship, matututo rin tayo magbahagi ng Word of God. Kapag tayo nagpa-disciple, yung dating invite ka lang, ngayon attendee ka na, dati nakikinig ka lang, naging disciple ka na. At the end, nagiging leader ka na rin. So, ibig sabihin, pag merong taong nag-invite sa'yo at dinisciple ka, pwede mo bang i-comment dyan at magpasalamat ka? Pasalamatan mo yung taong dinadala ka sa Lord. 'Di ba? Hindi ka dinadala sa maling gawain. Ayan. So, ang imposible, pero sa Lord, posible. So, pwede kanyang gamitin. 'Di ba? So, sabi nga dito, dati, di mo kayang gawin na mag-win. 'Di ba? Pero for the glory of God, ngayon nagpapagamit ka na. Kasi na-receive mo na yung salvation 'di ba? So, ibig sabihin, yung imposible sa tao, posible sa Diyos. Kung akala mo hanggang bahay ka na lang, pero yun pala, gagamitin ka ng Lord sa maraming tao para makaligtas din ng buhay. Amen? So, sabi nga doon, noon, ordinaryong tao ka lang. Pero dahil nag-obey ka, dahil sa intentional discipleship na meron tayo, ano yung reward na makukuha natin doon? Lord, dati, yung buhay ko magulo. 'Di ba? Pero salamat sa intentional discipleship kasi may tumututok talaga sa atin dito 'di ba? So, ibig sabihin yung buhay natin na magulo noon, ngayon kasama mo na yung pamilya mo. 'Di ba? Ngayon maayos ka na ring nagsiserve sa Kanya. Kumbaga, God is in control na. So, salamat sa intentional discipleship. Kasi dati, akala natin yung family natin mawawasak na. Sino dito yung munti ka na? 'Di ba? Sino dito yung akala niya yung nanay niya hindi niya madadala? Sino dito yung tatay niya dati laging sila yung sila yung tipong huwag kang pupunta sa church, 'di ba? Sila yung mga persecutor natin. Pero salamat talaga kasi walang imposible sa Diyos. Dahil kung ikaw binago ng Lord, ako binago ng Lord, ngayon tayo na ang magiging instrument para baguhin, abutin ang buhay ng ibang tao. So bakit naging reward? Bakit sabi doon, with man this is impossible. But with God, all things are possible. Dahil sa intentional discipleship, makikita natin
walang katumbas na material, no? Ang mga nangyayari sa buhay natin. Bakit? Kasi yung buhay natin na masasabi nating ayaw mo nang balikan. Pero may ginawa ang Lord. May ginamit ang Lord. Intentional. 'Di ba? Ang nanay natin may nangangalaga. Ang tatay natin may nangangalaga. 'Di ba? Tayong magkakapatid, sino sa pamilya nyo na lahat kayo may leader? Tapos ikaw, leader ka na rin. 'Di ba? Dito tayo natutong magkaroon ng basic lifestyle. Dati di mo kayang magbasa ng Bible. Dati anong ginagawa natin? Pagising sa umaga, cellphone agad, kape agad, iniisip agad, ano kayang una kong babayaran? Masyado nang mataas yung Meralco ko. Pero hindi eh. Dahil ikaw ay na-save, 'di ba? Lahat ng bagay na meron ka ngayon, inuuna mo na ang Lord. Kaya, ang imposible sa tao, sa Diyos ay posible. Dati naghihikahos ka. Dati puro negatibo ang naririnig mo sa loob ng iyong tahanan. Pero dahil sa intentional discipleship, yung imposible na maging masayang pamilya, ngayon, masayang pamilya na naglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Sino dito ang naniniwala kung hindi mo pa kasama yung family mo? Naniniwala ka ba na darating ang panahon, may mga taong gagamitin para mailapit sila sa Lord? Pwede po ba kayong mag-comment dyan? Pwede nyo bang sabihin, salamat? Kasi nandito ako kung saan nakakabilang ako sa intentional discipleship. 'Di ba? So, ibig sabihin, may reward ang Lord. Kapag kaya nating iwanan anuman yung meron tayo. 'Di ba? Huwag tayong matakot na sumunod sa ating Panginoon. Kasi yung mga pamilya natin na nagpo-persecute sa atin, darating ang time, pag niyakap mo yung intentional discipleship, pag sumunod ka, 'di ba? Makikita mo buong family mo, kahit nasa abroad ka pa, kapatid. Maraming nasa abroad sa atin ngayon. So kaway-kaway po, no? Hello po sa mga nasa iba't ibang bansa. Ngayon, sila na ang leader ng family nila. At minsan, buong barangay pa yun. Minsan, sila yung ginagamit ng Lord na instrument. 'Di ba? So, ang imposible na nasa ibang bansa ka, pero nalilid mo sila sa Lord. Pwede po ba nating sabihin na, thank you Lord, 'di ba? At thank you Lord dahil ginamit mo rin ang platform ng CGS Philippines. Lalo ka na, no? Huwag mong iisipin na imposibleng mawin ko si Papa. Imposibleng mawin ko si Mama. 'Di ba? Ang imposible sa tao, posible sa Diyos. Pero ang kailangan, ikaw, ako, tayong lahat, willing na isurrender yung buhay natin sa Panginoon. At willing na iwanan ang anumang meron tayo. Kasi, pag hindi natin yan iniwan, walang breakthrough. 'Di ba? Kaya nga sabi dito sa number 2, God rewards our sacrifices. Ano yun? So sabi nga dito sa 29 to 30, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap ng buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig. Ano sabi doon? No? Kalakip na pag-uusig.
At sa panahong iyon, ayan, matatamo niya ang buhay na walang hanggan. So, sino po dito sa atin ang nakaranas, nagsiserve ka sa Lord, pero kailangan mong tumakas? Ano yung tumakas? May morning prayer, pero hindi ka pinapayagan. Pero talagang pinaglaban mo yung gawain niya. 'Di ba? Sabi nga, 'di ba, ano yung reward ng disciple? Sabi nga, God reward our sacrifices. Nakikita ng Lord kung paano natin pinaglalaban ang kanyang mga gawain, ang kanyang salita. Minsan, ang asawa, sila yung nagiging distraction. Minsan, ang boyfriend, yan, sino may mga boyfriend dyan, may mga girlfriend, huwag ka nang umatin ng cell group nyo. Huwag ka nang pumunta dyan. Umalis na lang tayo dyan. Kasi masyado na yung intentional discipleship na yan. Maraming nangyayaring ganun, di ba? So sabi nga dito, sa intentional discipleship, may mga dapat tayong iwanan sa pagsunod natin sa Lord. Ito yung di kaya ng iba. Kaya anong ginagawa? Umaalis na lang. Akala ng iba, pag meron tayong intentional discipleship sa church na kinabibilangan natin, sinasakal tayo, pero hindi po inaayos yung buhay natin, no? So minsan company, trabaho, minsan school, family, negosyo, madami tayong excuses, no? So, minsan mas takot pa tayo na magalit yung mga boss natin, aminin. Ano pa? Sabi nga doon, minsan sobrang busy sa school, no? Kumbaga, lahat na ng oras nasa school na. Hindi na nakakapag-serve sa Lord. Makapag-cell group lang, okay na yon. Pero maraming excuses. Ayan. May iba, takot matanggal sa work. No? Minsan, kapag pamilya na yung persecutor, tumitigil na. Nagalit yung husband. Ayoko na mag-cell group. 'Di ba? May mga ganun na tao. So, ibig sabihin, sa paglilingkod natin, lalo na pag pinagbawalan tayo ng mga asawa, minsan nga girlfriend no? Sino pa yon? Minsan boyfriend pa lang, pinagbabawalan ka ng mag-serve sa Lord, no? Nawawala na rin sa vision, nakakatakot yun. Pinagpalit mo yung gawain dahil lang sa mga bagay na hindi natin kayang isurrender. Alam nyo ba na ang masasabi natin, isang church na kung saan walang intentional discipleship, ano yung madalas na nangyayari? Hindi nag-grow. No? Pero kapag kaya natin iwanan lahat, inuna natin ang ating paglilingkod sa Lord, may blessing. Blessing will follow. Pwede nyo bang sabihin dyan na, Amen? Kasi mula nang sumunod ka sa Lord, andun talaga yung pagpapala. Pero lagi natin tatandaan, ang Lord ang nagbibigay sa atin ng blessing. Pero hindi yun yung habol natin dun Yung salvation pa lang, blessing na sa atin ng Panginoon yun, di ba? Kapag iniwan natin lahat yan, sabi nga, promotion sa work, dumarating. Sino na dito yung na-promote? Alam nyo po sa CGS Philippines, lalo na sa mga young professional, yan, congratulations, kasi pinaglalaban nila yung Sunday. Pinaglalaban nila pag may mga gawain. Pinaglalaban nila talaga yan. Ano yung pinaglalaban? Talagang hindi sila natatakot mag-leave. Mag-leave sa encounter, mag-leave sa mga, masasabi natin, conferences, di ba? Inuuna nila ang Panginoon. Alam nyo ba ano nangyayari doon? Nandun yung promotion. 'Di ba? So, ibig sabihin, yung favor nandun lagi pag inuna natin siya. Ano pa? Restoration ng family, nandoon. Kasi may intentional discipleship Una ang Lord sa pamilya, hindi una ang kasiyahan, hindi nauuna ang
sabihin natin outing, 'di ba? Gawain ng Panginoon, unahin natin 'yan, inuuna 'yan. Kaya kapag may nangyayaring pagsubok sa isang pamilya, nare-restore agad. Kasi may intentional discipleship, 'di ba? Ano man yung nawala sa atin, ibinabalik ng Lord yon doble pa. Pwede nyo ba diyang i-comment? Doble pa. Ayan. Higit pa sa inaasahan natin. Amen? So, sabi nga doon sa intentional discipleship, dahil laging inuuna ang Lord, yung mga pamilya natin na muntikan ng mawasak, muling binubuo. Yung pamilya natin na masasabi natin na wala ng pag-asa, pero ngayon, ang sarap tingnan, naglilingkod na sa Panginoon. Yun yung reward. Kasi hindi ka sumuko Merong iba, may nangyari lang na pagsubok sa family, nagkasakit lang yung ganito, naglilingkod naman ako sa Lord. Pero bakit ako nakakaranas ng ganito? Alam nyo, iniwan ang gawain, lalong naggrabe ang buhay. Pero pag inuna natin ng Lord, pinaglaban natin ng Panginoon, sasabihin ko sa iyo, yung buhay mo na madilim, yung buhay mo, yung pamilya na meron ka, aayusin ng Panginoon yan. 'Di ba? Dati walang-wala. 'Di ba? Puro utang. Utang dito, utang doon. Bombay dito, bombay doon. Pero dahil sa intentional discipleship, dahil nagpatuloy ka, nagpa-disciple ka, hindi ka sumuko. Ngayon, pati finances mo, may breakthrough na rin. Amen po ba? Amen, no? So, sabi nga dito, may tunay tayo kasing pananampalataya. So, ang sarap tingnan kapag yung family natin nadi-disciple. So, may spirit, sabi doon, di ba? Sa CGS Philippines, so hindi ko pinopromote na dito kayo, di ba? Pero gusto ko lang i-testify talaga. Minsan hindi complete yung family natin. Amen? Minsan hindi natin kasama yung family natin. Pero once na sumunod ka sa Lord, magkakaroon ka ng maraming nanay. Magkakaroon ka ng maraming tatay, spiritually. Magkakaroon ka ng maraming kapatid. Alam mo yon, yung pag nagkita kayo, minsan higit pa sa kapatid ang turingan nyo. Okay? So, sabi nga doon kaya lahat binabago, una tayo. At susunod doon yung family natin. Ibig sabihin, hindi tayo dapat sumuko. Kasi kasama natin ang Lord. No? Kaya, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kung until now, hindi mo pa naisasama si nanay, si tatay, 'di ba? Magpatuloy ka lang. Kasi maaaring may gamitin ng Lord na ibang tao para sa kanila. Amen? At sabi nga dito sa ating number 3, okay? Sabi sa number 3, God brings breakthrough to those who faithfully obey Him. Ayan, ito paborito ng iba. Ano yung sabi dito sa ating 31? Ngunit maraming nauuna na mamahuhuli, at maraming nahuhuli ang mauuna. Ayan. So, sabi nga doon, maraming nauuna na nahuhuli. Ano ba yun? 'Di ba? So, ibig sabihin, sa intentional discipleship, no? Sa intentional discipleship, walang patagalan. Halimbawa, sinabi ko, alam mo, Wiz, 40 years na ako dito sa CGS Philippines. O, talaga? Ilan na yung leader mo? Wala. Ay, hindi ganon, 'di ba? So dito, God brings breakthrough to those who faithfully obey. Kasi dito hindi patagalan. Ano yung meron tayo? Pasunuran. Hindi usapin dito kung ilang years ka na sa church, 'di ba? Ang hinahanap ng Lord is yung willing ibigay ang lahat sa Kanya, 'di ba?
So, sabi nga dito, wala yan sa primary, wala yan sa 1728, 144, di ba? Kapag faithfully nag-obey ka, niyakap mo yung vision, obey ka lang ng obey. Ayan. Nagpapakorek ka, di ba? Tapos present ka lagi sa mga gawain. Pero lagi natin tatandaan, bakit until now wala akong breakthrough? Until now, attendee pa rin ako. Until now, sa leader ako. Pero ilang years na wala pa rin akong leader. Wala pa rin akong disciple. Tanong, faithfully ka bang nag-o-obey? Faithfully ba? O baka nakikita ka lang, nakikita lang. Pero ang basic lifestyle, hindi mo ginagawa. Hindi ka nagwi-win. Hindi ka nagdi-disciple. Graduate ka ng life class, Soul 1, Soul 2, Soul 3, na nahimik ka na lang. Walang breakthrough. Sa intentional discipleship, handa kang magpagamit. 'Di ba? Pero kapag nag-obey ka without complaining, may humble heart ka pa, God will give you breakthrough. Hindi inaalaw ng Lord ang mga taong may rebellious heart. Ano yung rebellious heart? Nandyan ka, nakikita ka naman. Every Sunday nga nandyan ka, di ba? Pero makikita pa rin yan sa bunga. Amen po ba? Amen? Nakikita sa bunga yan. Maniwala ka. Hindi natin pwedeng itago sa Lord. Alam ng Lord kung anong laman ng puso natin. Bakit until now walang breakthrough? Kasi kapag may sinasabi pala si pastor, may sinasabi ang mga leader natin, may complain at the back of our mind. May complain, ayan na naman sila, kung ano-ano na naman, may bayarin na. Daming complain. Bakit hindi ka nagbi-breakthrough? Kasi hindi ka nagfi-faithfully obey. Pero ano sabi? God will reward you. Sa intentional discipleship, God brings you breakthrough to those who faithfully obey. Kamusta tayo pag walang nakatingin? 'Di ba? Kahit ba may asawa at anak na tayo, dapat nananatili pa rin tayo sa Panginoon. Dapat hindi tayo papayag na walang breakthrough. No? So sabi nga doon, from nothing, from ordinary to extraordinary. Ito, pero ito yung madalas kong nababanggit talaga. Every time na may pagkakataon, from ordinary to extraordinary. From attendee, from invites, attendee, disciple, nagiging leader ka na. No? Ano pa? To become, tapos nagiging leader of leaders dahil dumaan ka sa process. 'Di ba? So ano yung sabi nung nakaraang message? 'Di ba? Marami yung i-harvest, pero ayaw mong magpagamit. O, sa lahat ng natapos na soul tree dyan, galaw-galaw na tayo, mag-win soul na tayo, 'di ba? So nag-encounter ka na, pero dapat hindi tayo nagko-complain. Huwag natin hayaan na natapos natin ang process, pero nanunood lang tayo. Hindi tayo nag-o-obey. Dapat simulan mo ng mag-win. Dapat nga, pa lang di ba? Nasa life class ka pa lang. Pero, kapatid, ilang taon ka na ba? Bakit until na walang breakthrough ang buhay natin? Kasi nga, ang gusto ng Lord, ang nire-reward niya is yung mga faithfully na nag-o-obey sa Kanya. Ayan. So, magugulat ka na lang, ginagamit ka na ng Lord. 'Di ba? Sometimes, 'di ba, pinagpapala ka, sabi nga dito, at the same time, bukod sa pinagpapala ka na ng Lord, spiritually, pinagpapala pa yung buong family mo. 'Di ba ang sarap tingnan na hindi ka lang spiritually binibless, to follow na rin yung mga blessing na kung saan hindi mo inaakala, no? Kaya huwag tayong bibitaw sa intentional discipleship kasi may reward talaga. So dito, lagi kang grateful. Ayan. So may pagsubok man o wala, nananatili kang nagsiserve sa Lord. At the same time, hindi ka lang nagsiserve na nakaupo. 'Di ba?
nagdi-disciple ka rin intentionally. Di ba ang sarap na meron kang pinangangalagaan din? At yung pinangangalagaan mo, nagiging leader din sila. Hindi yung ilang years ka na, wala. Sa leader ka pa rin. Di ba? Dapat leader of leader ka na. Okay, meron akong tanong. Ilang years ka na sa intentional discipleship? Please comment. Please comment below. Ayan, di ba? Mag-comment nga tayo dyan. Halimbawa, sinabi ko nyari ni John Lloyd, 2 years. Okay, 2 years ka with ilang leaders. Di ba? Sige nga, i-comment mo nga dyan. Ilang years ka na at ano ka ngayon? Disciple ka ba? Leader ka ba? O leader of leaders ka? Please comment. Yan. Okay, tingnan natin. May breakthrough ba? 'Di ba? So, sabi nga doon, huwag tayong manatili na disciple lang. Dapat may goal tayo. Ano yung goal natin? Kailangan maging leader of leader din ako. We are blessed dahil sa system na meron tayo. No? Intentional discipleship is not controlling. Okay? Comment po tayo, hindi ako galit. Sabihin natin, hindi siya controlling. Ayaw mo lang talaga mag-obey. Ito yung nami-misinterpret ng iba. Huwag tayo dyan. Intentional yan. Ako, kukontrolin lahat ng buhay mo dyan. Hindi po. Ano yun? 'Di ba? Intentional discipleship, ayusan ng buhay to. From glory to glory. 'Di ba? Sino man tayo ngayon at ano man ang kalagayan natin, dahil sa Lord at inalaw niya na may pastor, leader, no? May pastor, may leader tayo ngayon. Intentionally, inaalagaan tayo spiritually. No? Be grateful sa system natin ngayon. Dapat nagpapasalamat tayo. Ako, grateful talaga ako. Dahil nandito ako sa church na kinabibilangan ko, sa CGS Philippines, pinagmamalaki ko yon for the glory of God. Dahil may intentional discipleship. 'Di ba? Sa mga pastor, nasabi ba natin na thank you pastor kasi niyakap mo yung intentional discipleship? Thank you pastor, thank you primary, thank you leader. Kasi nakot kami ng vision. Dahil intentionally, tinutukan mo kami. 'Di ba? So, sabi nga dito, remain humble. Ano man yung katayuan natin ngayon. Nagbubunga ka man, remain humble. Una, dahil sa Lord yun. At sa mga tao na nakasubaybay sa atin. Andyan yung correction, 'di ba? Andyan yung talagang iko-correct tayo kapag may mga mali tayo. Remain humble, accept correction. Huwag tayong magalit, huwag tayong mainis. Ayan, kapag nire-remind tayo sa mga gawain, sa mga reporting na meron man tayo, 'di ba? Huwag natin sisihin yung leader natin. Tapos aalis na lang tayo, tapos sisiraan natin yung ating gawain. Huwag ganun. Delikado yun, kapatid. Kung aalis ka, alis. Pero huwag natin kakalabanin ang intentional discipleship. Amen? Kasi, para tayong sumisipa sa batong matulis. Okay? Di bali na iwanan tayo, basta wag lang tayong mang-iwan. Continue to serve God, gawin yung vision. Alalahanin natin na ang kagandahan ng intentional discipleship, hindi lang ikaw, ako, buong pamilya natin mababago. May next generation pa, 'di ba? So maraming churches, they claim that may discipleship sila, 'di ba? So madali kasi sabihin may discipleship kami. Pero hindi siya intentional, 'di ba? So ibig sabihin, dito tututukan ka, you will develop yourself. Huwag mo lang kalabanin ang discipleship. Kung hindi mo kaya, kung hindi akma sa'yo ang discipleship, intentional, huwag mong kakalabanin ito at sisiraan. Dahil may balik yan, kapatid. Hindi ako nananakot. Dahil ito
ay galing sa ating Panginoon. Amen? So, dahil sa intentional discipleship, nadidevelop tayo, yung mga bagay na hindi mo kayang gawin noon, ngayon nagagawa mo na sa tulong ng Lord at lalo tayong nagdidepend sa Kanya. Actually, blessing ang intentional discipleship saan man tayo ngayon. Hindi mo siya talaga maihahalin tulad sa material na bagay. Sabi nga doon, i-share ko lang po, from Sunday Schooler. Ayan, so alam naman po lahat yan, pinatayo kami dito. So, glory to God, kasi kami po ng mga iba, so magbanggit na lang ako ng mga kaidaran ko, Yan, si Teacher Ana, yan kami nila Nance. Kumbaga kami yung mga bulinggit dati, na kami yung pinakabata. Pero salamat sa Lord, kasi nung dumating dito yung si Bishop Ray, kasama kami na nakatayo rin dito. Kumbaga, blessing ang intentional discipleship. Bakit? Lalong nag-grow ang CGS Philippines. Ang CGS Philippines ngayon, dahil sa intentional discipleship na binigay ng Panginoon, kay Pastor Rami, kay Ate Del, niyakap nila yon. Sa una, mahirap, maraming nag-alisan, pero ang mga natira, nagpatuloy. At doon ko nakita na thank you Lord, kasi may katotohanan na talagang ni-level up ng Lord. Ang CGS Philippines, ni-level up ng Lord yung mga taong sumunod. Dahil ngayon, hindi lang spiritually, personally, maraming breakthrough na naranasan ang lahat ng sumunod. At lahat ng nag-iwan. Ano yung nag-iwan? Iniwan nila yung mga masasabi nilang nagpapaligaya sa kanila. Hindi ipinagpalit ang discipleship. Hindi ipinagpalit ang vision. Kung aalis ka, saan ka pupunta? Wala tayong dapat ipagmalaki, kapatid. Masarap maglingkod sa Panginoon kasama ang buong pamilya. Alalahanin natin, hindi ito gawa ng tao. Ito ay galing sa Panginoon. At yun yung reward, 'di ba? Yung intentional discipleship. Appreciate natin yung mga pastor natin, yung mga leaders, yung mga primary natin na intentional. Inaalagaan ka. Amen? At intentional, makikita mo yung breakthrough na nangyayari sa family mo at sa personal life mo. Amen? So, kapit lang. Kapit lang. Kasi maraming bagay pa ang parating, kapatid. Huwag tayong bibitaw. I-enjoy natin na tayo ay dinidisciple intentionally. Hindi disciple. Intentionally. No? So sabi po sa ating conclusion, ito yung pinaka talagang by heart, no? Sabi nga dito, nothing in this world can compare. Yan, sabi diyan, nothing in this world can compare to the reward of intentional discipleship. If we desire true breakthrough in both personal and spiritual lives, we must embrace it wholeheartedly. What seems impossible becomes impossible through God. As we grow in discipleship, God make us useful in His kingdom, and He uses us as instrument to bless and impact the lives of many people. In the end, you become a blessing to others and a living testimony of God transforming power. Kaya, mga kapatid, mga ka-bonfire, yakapin natin yung vision. Pasalamatan natin na meron tayong intentional discipleship. Kasi para sa atin ito. At alalahanin natin, God will reward us.
At yung 3 points na yon, I pray, maipamuhay natin ito sa araw-araw. At salamat dahil sa ngayon, saksi ako kung gaano kadami rin ang nagpapamentor kay Pastor Rami. At maraming evidence na nag-grow yung mga churches nila dahil sa intentional discipleship. Dahil may vision. Kaya, sige po, sama-sama po tayong manalangin at magpasalamat sa Lord. Let us pray. Praise you, Father God. Lord, maraming salamat po sa mensahe na narinig namin ngayong gabi. Salamat, Lord, dahil nandito kami kung saan may intentional discipleship. Salamat dahil may reward pala ito. Hindi kami dapat mainis, magalit, kung kami man ay intentionally dinidisciple dahil isang malaking blessing ito, Panginoon. Salamat dahil may mga tao kang binigay sa amin upang kami ay alagaan. At sa oras na ito, Lord, I pray, makarealize ang bawat isa. Kung hindi pa kami nagwi-win, kung hindi pa kami leader, kailangan na naming gumalaw. Kung ano man ang ginawa ng mga leader sa amin na pangangalaga, gawin din namin ito sa iba. Kaya Lord, I pray, ano man yung natutunan namin ngayong gabing ito, ay maisagawa namin sa araw-araw naming pamumuhay. At ikaw ang makita sa buhay namin. I pray breakthrough. I pray, Panginoon, blessing, abundant blessing sa lahat ng narito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, amen. Thank you po and God bless. Tired, I know you're weak in all of the fighting scar. Down on your knees, you're desperate for change, desperate to know there's a light still alive. Child, lift up your eyes, for your help draws nigh. Child, lift up your eyes. It'll be alright in every tear you've cried. Let the sunlight dry in every tear you've cried. It'll be alright, 'cause if you still have breath in your lungs, if you still have breath in your lungs, you're not done. I'll be your strength, and I'll be your song. I'll be the solid ground you can stand on. I'm with you always, you're never alone, 'cause I'm right by your side. Child, lift up your eyes, for your help draws nigh. Child, lift up your eyes. It'll be alright in every tear you've cried. Let the sunlight dry in every tear you've cried. It'll be alright, 'cause if you still have breath in your lungs, if you still have breath in your lungs, you're not done. If you still have breath in your lungs, 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 if you still have breath in
your lungs, if you still have breath in your lungs, if you still have breath in your lungs, come on, if you still have breath in your lungs, 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 child, lift up your eyes, for your help draws nigh. Child, lift up your eyes, it'll be alright in every tear you've cried. Let the sunlight dry in every tear you've cried. It'll be alright, 'cause if you still have breath in your lungs, 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 you're not done. Praise God and thank you po Ate Karina sa message na hitad niyo po sa bawat isa. At alam ko marami din po tayong natutunan. That's why we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines sa inyong mga social media sites using This hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. Salamat po sa ating mga pastors, yung mga primary leaders natin na nagmo-mobilize for Fridays, sa ating mga disciples, leaders, and kung invite ka po dito ngayon, marami po mga leaders na nagko-comment dyan. Pwede po kayo mag-reach out or leave a comment lang po if you want to be part of our online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan ang ating CJS Philippines Facebook page, ang ating CJS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Lahat po ng ating mga social media accounts, i-maximize po natin ito all for God's glory. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na online simbahay. So Sabado pa lang, andun na po yung nirarally na natin ng ating invitations at isend po sa ating mga friends, family, and colleagues para makasama rin natin sila sa ating online simbahay at makarinig ng message na ihatid sa atin ng buting pastor, Pastor Rami Hinares Jr. So, thank you and God bless!